Tinaguriang lalawigan ng mga bayani ang probinsya ng Bulacan. Dito kasi galing ang marami sa mga bayani Pilipino. Sa probinsya rin ito, nangyari ang ilan sa mga makasaysayang labanan. At sa tuwing nananalo sa laban, alam niyo bang may paborito silang hinahain? Ito ang bringhe ng tagumpay. Ako si Ninong Ray at ako mag-uuwi ng bringhin ng tagumpay. Bringhin ng tagumpay? Hindi mo basta-basta mauuwi ang bringhin ng tagumpay. Kailangan mo nang dumaan ka sa akin. Sino sa amin ni Ninong Ray ang bias niyong katipinero, Bieros? Dahil ako ang nagwagi, bring me, bringhe. Uy, bilis ah. Ang galing to. May ka lang dyan, pre. Talo ako! Wawa naman to. Alam mo, parang Drew, hindi natin kailangan mag-away eh. Kaya ko lutuin to. Dali lang to. Ganon! Oo. Sige nga! Tara dito. Oh, gusto mo, luto tayo nito. Kaya mo ba? Kaya ko. Ikaw pa. Oo. Tara na! Oh, tara. Kapitan! Yan. So, sabi ko nga sa'yo, hindi Opo. natin kailangan mag-away. Opo. Diba? Kasi magluluto nga tayo dito. Pero may aminin muna ako. Po. Paturo lang ako. Paturo lang ako. Gano'n naman talaga. Gano'n naman talaga. Gano'n naman talaga eh. Oo, hindi ko kinalakhan tong pagkain na to, ang bringhe. Oo. Pero aware ako dito. Nakatikim na ako niyan. Pero never kong naisip lutuin. Until now. Until now, kasi magpapatayan pa tayo. Ayoko nun. Hindi na. Huwag na tayo. Hindi na. Patay na. Namatay na actually. Tama. Humingi tayo ng tulong para makapagluto tayo ng traditional bringhe. May tuturing daw na Filipino version ng paella ang bringhe. Noong unang panahon, may iba't ibang bersyon nito ang bawat probinsya. Ang lulutuin ni Ninong Ray, ang bringhe ng mga Bulakenyo. Unang piprituhin ang chorizo. So lang natin nga muna. Sunod naman ang bell pepper. Yung bell peppers, ayaw mo siyang maluto pa ng sagaran. At saka, itatabi mo na. Igigisa ang bawang at sibuyas sa parehong lutuan. Mga nagtatanong nga kung ano ba una dapat, sibuyas o bawang. Ako pag igluluto, pero sasabay ko para mainis siya. Pwede naman. Pwede naman, ang problema. Wala namang may basic rule, di ba? Oo. Pero, ang sasabihin ko sa'yo, pagka gusto mo nung lasang tostadong bawang, yung crispy garlic. Yes. Unahin mo yung bawang. Kasi Okay. kapag inunin mo yung sibuyas, hindi mo na mapapa-crispy garlic yung Yes. bawang. Sunod ang luyang dilaw, manok at atay. Pag napapanood ko yung videos mo, kapag pinapanood kita, talagang nag-explain ka at nagluluto ka with so much conviction. Gaano katagal ka na ba nagluluto? At bago ka naging content creator, yun na talaga yung passion mo. Oo eh. Naalala ko before. Nag-aaral kasi talaga ako ng culinary. Right. Nung panahon na lahat ng college students ay pinag-aaral ng magulang nila ng nursing. Oo, that was 2006. Yun yung usong-usong course dati. Okay. Natuwa ako sa parents ko kasi hinayaan nila ako. Hinayaan nila akong mag-culinary kahit sa totoo lang, medyo labag sa loob nila. Okay. Pero hinayaan nila ako. In-express nila sa akin yung sentiment sila. Pero Kung saan ka masaya. Oo, pero pinayagan pa rin nila ako. Yun yung pinakamahalaga doon, di ba? Before that, nagluluto na ako. Pero akala ko lang nagluluto na ako. Iba pala talaga pag pumasok ko sa culinary. Mas stricto, mas may structure. May structure. Mas naiintindihan mo yung reasoning yung sa mga bagay-bagay. Second year high school pa lang daw si Ninong Ray nang mahilig sa pagluluto. Talagang gusto mo lang sa kitchen. Sa tatay ko kasi, very passionate siya sa pagluluto talaga. Siya talaga yung humawa sa akin. Got it. Ng Naman sa tatay mo. Oo. Saman ako talaga sa kanya and syempre, nung ipoperso ko na, wala siyang magagawa. Sa kanya kuminana yun eh. Sabi ko sa kanya, tama. ikaw yung dahilan, ba't gusto ko magluto eh? Tama. Bayaran mo yung pag-aaral ko. Umayag naman, Okay. di ba? And I'm sure, proud naman siya sa akin, kahit nasa langit na siya. Kaya nung namatay siya, kinailangan ng may bago magtitinda sa palengke. Kasi yung family business. Got it. Kalagitnaan ng pandemic, nagtitinda ako, na-expose yung isang tao namin, napasara kami. And during that time, nagsimula ako ng content creation and andito na tayo ngayon. Galing. Galing talaga. Para sa bringhe, pagkatapos maggisa, ilagay ang ibinabad na malagkit na bigas. Isusunod ang normal na bigas
At saka lalagyan ng pinagpakuluan ng manok o chicken stock. Kapag luto ng bigas, lalagyan na ito ng gata. Napakaswerte natin sa gata. Tama. Sa totoo lang, Pards. Totoo lang. Grabe. Kasi pre, ang baka, pag ginagatasan mo yan, pakaspahin ka pa niyan eh. Diba? Yung buko hindi eh. Pwede natin timplahan yan. Ay, paborito ko to. Patis. Hindi ako mabubuhay ng walang patis. Mabubuhay ako ng walang asin. Pero hindi ako mabubuhay ng walang patis. Talaga. Oo. So yan yung pampaalat mo ha. Yung hindi lang pampaalat. Pampalinamnam. Palinamnam. Pampasarap. Pampapogi. Pabango ko rin yan eh. Pero yung may nagsabi sa akin, bango ko daw. Yan yun, ma'am. Yan yun. Patis. Oo. Pero tayo ditong kawali Okay. na meron dahon ng saging. Dahon ng saging. Oo, dahon ng saging yung sinaunang parchment paper Right. para hindi manikit. Ngayon, Oh. ang dahon ng saging may lasa din yan. So, mag-i-infuse yan. Umiinit siya dyan, natutusta, tapos ang dahon, dahil dahon yan, may dala-dala sariling moisture yan. Okay. Yung moisture na yon, umaangat papunta doon sa ating bringhe at patuloy pa siyang niluluto kasi yan yung pinaka, kumbaga sa sinaing inin. Inin. Oo, ito yung pinaka-inin niya. Tapos, pag nasusunog yung dahon ng saging, yung flavor ng nasusunog na dahon na pumapasok ngayon sa bringhe natin. Okay. Oh, nagigets mo na? Okay, Parang sarap, di ba? visualize ko na nga eh. Ayan, so gawin na natin yon. Sa puntong ito, isasama na rin ang bell pepper at chorizo na prinito kanina. Tapos, hinaan lang natin yung apoy. Okay. Tapos, meron pa tayo isang dahon ng saging dito na i-cover natin sa taas. Iiwan ito ng kalahating oras o hanggang magkaroon ng tutong sa ilalim. And, tada! Waging-wagi ang bringhe ng tagumpay. O tayo niyan. Okay. O, kuha ko ng konting tutong. Okay. Yan. Tapos, try mo kumuha ng medyo malaking portion. Okay. Titignan mong ganyan. Sa amuyin mo. Sabihin mo, the perfect bite. The perfect bite. Mainit pa siya eh. Mainit pa siya. Oh? Kanya ba yung dila mo? Mainit ba? Oh, Ano nga? Kuha tayong tutong, ha? Pasok ka? Biwas ka nga ng bali, pre. Ano ba yan? Bringi lang yan. okay. Ayun mo, the perfect bite. The perfect bite. Yan. Sorry. Hindi, okay, eto. Tulad ng ginagawa ko sa mga vlog namin, sinasabi ko yung totoo. Lasa-wise, okay naman siya. Pero texture-wise, hindi talaga. Talaga? Nawala yung texture ng kanin. Kumpara mo dun sa yung bring kinain natin kanina. Saan ako nagkamali, pare? Masyado akong maraming liquid na nilagay. Okay. Masyado akong maraming liquid na nilagay at masyado akong hinalo, hence nagkadurog-durog siya. Brother, you are too hard on yourself. Itong bringhe na natikman ko, yung texture ng tutong, tapos bagong luto, yung nilagay mo sa damakmak na patis, perfect for me. Talaga? Talaga? Perfect bite. Ipatikim din natin sa ating camera crew. Ayusin mo, sagot mo! Ayusin mo, sagot mo! Ayusin mo! May tabak ako dito. Tama yung lagay niya na Tama. At syempre, sa crew din ni Ninong Rai. Ano, mainit? Mainit? Mainit ba? Mainit ba? Sarap. Ano naman, pero yung ano, Ano? Ano? sabi mo kasi totoo tayo, di ba? Totoo tayo. Servisyon totoo lang. Oh, pogi ako? Bait. Doon ka na. Akin na to. Akin na to. Goodbye. Yung tinatawag natin na bringhe ng tagumpay. Bagamat ito ay may bahid ng kolonya ng mga Kastila, ito ay nagawa pa rin ng mga kababayan natin na ihain gamit ang mga lokal na sangkap, no? At bukod dito, kinikilala rin ang pagkain na ito bilang isa sa mga pagkain, no, ng ating himagsikan, pagkain ng tagumpay at pagkain ng ating kasaysayan. I am the meeting is a God. All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the behind the show episodes all day, forever in your life. Let's go. Yeehaw!